Yes, mga igala, mayong adlaw ka natong tanan. Ug welcome din sa ito ang managuban. So, tugtulungan ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, no, ani ana sab kita sa itong panaguban karong adlaw, no. And anyways, mga katambayan, no, karong kuno, no, atak na atong hisgutan, no, kining mga move, no, sa Anti-Red Tape Act, Anti-Red Tape Agency, no, din sa to ang tawagan ni kagamhanan, no, kung asa naka-concentrate na karon, no, ang ato ang anti-red tape sa pag kuno implement aning digitalization, no, sa mga transactions dinhi sa to ang government transactions. Yes, kana, no, kay importante man guning digitalization good, mga katambayan, kay sumala pa ni Engineer Ruelo Aradanas, no, ang regional chief sa ARTA Eastern Mindanao, nga kini manggong kining ginatawag nato nga pag-digitalize, no, isa man guni sa mga nakita nga solusyon para masumpo ng problema sa red tape. Unsa man ang red tape? Kada kung hiliki ka manghatag gud ka ng pabor gud, no, for a sake of kaning sa atong convenience sa atong mga kliyente, no. So karon ginalibot karon, no, mga agencies sa ato ang ARTA, ang ginalibot nga mga agencies kung ginasunod ba nila ang mga kaning ginatawag nga digitalization. Honestly, mga katambayan, no, isa po ko sa mga reklamador anang kay katumagong panahon gud nga dili pa digitalized ang mga transactions sa atong gobyerno, especially here in Davao City, no. Langan kayo tapos taas kayong pila, hassle kayo kung magbantayan nato mga katambayan, no, na yung mga agencies for example, ako nang banggiton, no, sa unang panahon problemado kayo mi anang Professionals Regulation Commission, no, o PRC katong sa una pa sa Castillo, no, sukad pa sa pag-file namo for board exam hangtod na sa naka-initial registration nami, no, hangtod na pod sa hangtod na pod sa pagkuha sa among lisensya. Isa gina sa mga problema, taas kay pila ba mga adlawon pa tapos walay klarong sistema ba. But right now, katong nag-renew ko sa akong lisensya, akong professional license, no, of course, maka-relate ko na kay I'm a licensed professional, no, usa ko ka professional teacher, no, base sa akong lisensya, no. After nakapasa sa licensure examination for teachers, nahimo akong licensure professional teacher, pero wala akong nagtudlo. Pero ayan yung mga katambayan, so grabe kaya akong kay hassle po katong nag-renew ko. As long as makahuman ka, no, kani example ginako, makahuman kasi mong online, tagaan kag oras kung kano sa makipag-transact. After nimo mukad, pagmato na kayo to kung unsa lang yung transaction mo rin makasulod. After nimo makasulod, adto ka sa mga window, mubo ra kay mga pila. Mga siguro na ko to katong kagahapon Lunes 9:23 kung niabot AM. Akong schedule is 9 AM to 10 AM. 9:36, nigawas na ako ang plastic nga lisensya. Asa naman to akong plastic nga lisensya? Pakita na ko sa inyo, ha. Nigawas na gyud. Nigawas na ako ang plastic nga lisensya. Kon kay very convenient nara. Nara. Ano ako ang plastic nga lisensya? Bagong renew na. Ano ninyo na yung validity sa akong kuan. Ayan. Bago na, no.
Bago na niya akong plastic nga lisensya. So kuan na no. Dali paspas kaayo gud ang kuno. So kung kaning ani man gud mga katambal kung dili pa digitalized ang transaction sa government, dili anto kadali no. And right now isa sa mga kuan pod no ato naman na kuan no nga napasidunggan sa ARTA national ang Davao City. It's because of its digitalization sa ilahang one-stop shop no, or kaning ginatawag nato nga boss sa business sa ginawasa one-stop shop service na siya every renewal. Pero karon no gina-implement na gid nila nga dapat whole year na, and then ang ilahang ginatulak karon not just digitalization but also integration to other agencies no. For example sa Davao City mukuha ka og kuan no permit, mukuha og permit kinahanglan ka og kanang Bureau of Fire, so dapat i-integrate na po dito ang system sa Bureau of Fire no, with the help of DICT. Anyways mga katambayan no, dito maglangan no ato ang paminawon no ang nahimong pahayag ni Engineer Ruelo Aradanas no, ang regional chief sa ARTA Eastern Mindanao no, kabahin ni ining mga programaha no. So paminaw na to si actually gisulti niya during the kapihan sa Davao no dito sa SM City Annex mga katambayan. Anyways, paminaw na to. Honestly, kukunti pa lang. I cannot give you the percentage because dalawang region kasi hinawakan natin. But here in Region 11, it's only as of now Davao City ang napuntuhay, and the City of Samar mamayang hapon magkakaroon kami ng verification sa kanilang digitalization. But nag-move up na kami sa provinces of Davao de Oro, and soon the Oriental province of Davao Oriental, para mabigyan natin ng guidance itong mga local government natin before going into digitalization, kasi kailangan natin munang streamline yung mga proseso nila bago tayo pupunta sa digitalization. I think nag-guess ka rin sir, patagal na yun, yung Davao and Samar, what's the challenges na hindi ma-comply ng ating the challenges that we are facing now is it's not only kasi LGU ang dapat na magkaroon ng digitalization. When it comes to the permitting process, kasama kasi dyan yung Bureau of Fire Protection and other agencies involved like itong pag-check yung environment, no? So, kailangan ma-collaborate natin dito sila. Pati ang barangay chairman, kasi kailangan natin yung clearance o barangay clearance sa mga barangay chairman natin. Ang barangays dapat i-digitalize din. Dapat isa-isa, kaya dapat collaboration eh. May system sa ngayon nangyari, may sarili system ito Bureau of Fire, may sarili system itong local government unit natin, at mayroon naman itong barangay. So kailangan ma-integrate natin itong tatlo para at least mas mabilis yung digitalization process natin. Pag nag-apply tayo ng permit sa isang local government unit, we don't need to go to Bureau of Fire anymore. Doon na lamang sa LGU. One-stop shop na lang daw. One-stop shop all year. Kasi nangyayari sa atin ngayon, one-stop shop lang siya from January 1 to January 20. So, ang pinapatupad ngayon ng Anti-Rape Authority is the whole year na one-stop shop. Okay, before I turn over the mic to system po. Yes, sir. Ng yung mga digitalized transactions na. So, ang tanong ko sa paano po natin siya ma-integrate if yung mga style of transacting these offices iba-iba? Meron kaming sa pulong po ng DICT. Kaya ang ginagawa po ni ARTA ngayon is kinukombine itong like Bureau of Fire, DICT, the LGU, and even the Land Bank. Kasi when you pay online, we are using the Land Bank EPS portal o kaya GCash. Depende kung ano yung gusto ng LGU na mode of payment online. Kasi ang gusto natin dito is we can apply na online. We don't need to go to the LGU to apply the permit or clearances na galing sa LGU natin. So we can just apply through online sa ating cellphone,
We can pay na doon, and then we can just email the clearance or the business permit of the LGU. So, kamusta na po yung sir, para yung process na ma-integrate na to sa ngayon based on your inspection na ginagawa sa mga LGUs and other agencies? Ang problema is, meron na kasi joint memorandum circular with these agencies. No? Ang problema is hindi na kasido, kaya hindi na inform itong nasa regional office. Kaya yun po ang ginagawa namin, pinupunta namin itong Bureau of Fire, Bilanibang, at LGU. So kami po nagkakandak ng meeting para at least maayos po natin po. Just so like what we are doing now in Samal Island, Malaya, Alauna, we have a meeting, collaboration meeting with these agencies para at least makago na yung digitalization niya when it comes to the business permitting. So, ibig sabihin sir, parang mayroon silang link para makapag-transact sila? Yes. With the help of the DICT. So, pero ano pong ginagawa nila so far ngayon ng DICT sa based on your parang coordination meeting? Sila po na po-provide ng system. Provide sila ng technical assistance sa LGUs. Kaya yan, kami lang po ang nag-meeting sa kanila. Okay. So, lasa lang sir, no? It's because parang napansin ko yung constant inspection nyo with the other agencies. May mga agencies na nag-improve na ng kanilang service such as, hindi ko na lang babanggitin na PRC. Maganda na talaga ang service ng PRC. Kasi before na mahaba ang pila noon, tuwing renewal, kanina, within 30, wala pang 30 minutes na how constant ba yung inspection natin for these agencies po? Especially kung may mga transacting clients. That's a very good feedback from you, no? Kasi kayo mismo, yan ang gusto namin kasi kayo sa media, kapatid namin sa media, tumutulong din na ma-concern kung ano yung nangyayari dito sa mga agencies na ito. So, tama po kayo, tapos na po namin na inspection yung PRC, pero hindi po kasi doon nagtatapos eh. No? Binabalik-balikan po namin sila. At marami pang agencies dito sa Davao na kailangan natin pararalo. Kaya igabayan, no? Igay. Kaya lang, meron talaga agency dito sa Davao na alas 3 ng madaling araw ang haba ng pila. Hindi po kami nagkamali na lumapit sa kanila, pagsabihan, i-guide sila, pero hindi natin maabot itong regional director nila. Ang hirap abutin kasi puntahan mo yung opisina niya, maliban sa barrier sa kanyang opisina, meron pa security guard. No, itago na lamang natin ito sa agency na Register of Deeds. No, alas 3 na madaling araw, alam po namin yan. Ang problema po natin dito, anong ginagawa ng ARTA? Dahil alam na namin, wala pong gustong mag-witness. Kaya nahihirapan po kami. Kaya tulungan mo kami, magbigay po kayo ng witness. Sisikapin po natin na maayos na itong sistema ng opisina ito. Kala ko sa PSA. PSA, darating tayo dyan. Pati SSS, Davao. Kasi dami rin nakapila dyan eh. Para madaling araw pa, marami na pong pila para to... SSS, PSA, meron pa isa. Hindi naman NBI, sir. Hindi naman NBI. Natapos natin itong NBI, napatanggal natin yung mga ano dun sa labas. Yung like pictures nila. May pictures dito sa labas eh. How about LTO, sir? Yes, we constantly visited the LTO. LTO Davao, different offices ng LTO natin. I think na nag-i-improve na yun. Meron pa rin mga ilan-ilan, no? Kasi minsan na isang araw, napadaan tayo doon sa old building nila. Marami nakatambay dyan. Nag-aabang. Mga pictures yan eh, no? Pati tayo na para. Dahil nakala nila, magkukuha tayo ng lisensyo kayo magpaparinyo. Kaya, binabantayan natin ang mga ito soon enough, mahuhuli din natin ito sila. Sir, nasa lang po sir, kami pa may ano po yung tulong po para sa pagtatransact natin yung digitalization? Malaki ang tulong nitong digitalization kasi no contact policy na eh. No, hindi na tayo pwede humarap ng harapan na magbibigay. We can just apply it online, wala nang lagay yun, kung fix yung magkano yung babayaran,
At kukunin mo na lamang siya pagtapos na yung transaction mo sa ahensya. Para kanina sa... No contact policy yun po ang pinapayaran natin. Same pala kanina sa PRC sa... Yes, sir. Ganun na pa ba nangyari sa kanila? Kanina, last week pa ako nag-online tapos kanina ko lang ginawa yung lisensya ko. That's good. So mo to mga katambayan no, ang pahayag ni Engineer Ruelo Aradanas no, ang chief sa ARTA Eastern Mindanao mga katambayan. Anyways mga katambayan, balik itaw man lang sa mga importante pahinumdum ning atong sibianan. Yes mga katambayan, balik kita din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. So, kauban ninyo Armando Fenequito mga katambayan. No? Anyways, karon magpalahi sa ito no, dito sa kaning makalingaw na balik na. Anyways, siya makalingaw no, but for me, medyo ma-amaze ko anin no, okay. Ang Ateneo de Davao University mga katambayan no, kabalo man kita kung unsa gina siya ka prestigious na university diri sa Davao City no, and not just in Davao City, even in Davao region, or not just that in Davao region, the whole Mindanao, but also in the whole Mindanao, but also in the whole Philippines no. So ilado ang Ateneo de Davao University when it comes to quality education no, although mingon tang mahal gini nga mahal ni nga university, but look at the the quality of graduates nga ma-produce no, and dili po sila basta-basta po no, og standards po no. Okay. Well, number one, akong naka-experience ko mag-teach for a semester, no? And, okay naman po ako ang kwan dito, no? And then, mga buutan ng mga estudyante, so, wala kay ko namay na experience sa mga kwan, no? Pero, nag-iuban na nga nag-study yun, no? Kailangan sila mag-study, kay number one, mahal lang tuition. At anyways, mga katambayan, no? In terms of kaning aspect sa engineering no, hindi na to malimod na isa ang Ateneo de Davao University sa nagaprodusog mga top engineers no, or top caliber na mga engineers dinhi sa Davao region no. Pero mas surprising karon mga katambayan, di ba last time natin aerospace engineering no, kung asa na launch nila dito sa US no, I think sa New Mexico ang ilahang rocket no nga gipanganlan nga si Sibol. No, karon na pod mga katambayan no, ilahan na pong ilahang ginatawag na robotics engineer. Actually nindot na yung mga kaning ilang program about robotics engineer mga di lang sa mo ginaisa mga maghimog robot no. Kung anong gi-offer man nila, of course isa sa mga gid mga higala no, sumala pa ni sa casual talk na mo no after the press conference last Monday no dito sa SM no, during the Kapihan sa Davao. Ingon pa ni ni Dr. Randall Espina no, ang dean sa School of Engineering and Architecture no, na isa sa mga tumong ani sa robotics no is number one, dili na ta kinahanglan mo palit no og mga robot sa laing nasod no. Kinahanglan kita na ang mag-manufacture sa atong sariling robot no, para kita mag-manufacture sa atong sariling robot no, makabuhat ta kung unsay atong gusto nga robot no. So dili naman siya more on pero ang focus gid daw nila mga katambayan no, sumala pa ni Sir Randall no, gyud no, makahimo ta no nga for the advancement no sa ato ang panginabuhian, livelihood din sa ato sa Davao region no. So for example sa farming dili maghimo sila og robot for agriculture, pero not for pero dili pasabot nga maghimo sila og robot no for agriculture and farming. Ilisdan nila ang farmers, dili nga na gusto lang nila mas mapapaspas no ang pagpananom, ingon man ang pag-harvest no, ug mas mutaas ang efficiency sa ato ang production dinhi sa Davao region. Mo na nakipag-partner sila sa no, mga companies, and isa po dira no, napod sila partnership with other universities and colleges dito sa ubang nasod no. So mo na ang ilahang target, and then amazing pod kay nino kay kani usa ka graduating engineering robotics engineering student no nga si Nadine Obafial no. Murag na matingala kung anong nahilig siya sa content. Wow, isa sa mga no kay di ba kasagaran sa engineer no, isa po siya sa naga-break og stigma no nga pag engineer ay sa stigma kanang murag
unsa gani tawagan, di siya stigma. Naga-break og kanang kanang identification good, kanang gender identification, ba na tama ba no nga pag engineer dapat lalaki lang gid na, no? Okay, isa sa mga top student, no, sa robotics engineer, no, kani si Nadine Obafial, no, and gipangutan ako siya ngano man nino nga although na siya mga contest nga nakuanan, no, about atong sa acacia bark ba to, no, para makakuan sa ganitong kuan, na siya sa fields of biology, but right now na siya karon sa field sa engineering, and dinhi pa siya nahilig sa kini ginatawag na robotics, no. So mo ni ang conduct actually daghan ko ng daghan og rason po, no, nganong kinahanglan ang kita mismo sa atong nasod magproduce og sa ating sariling robotics na mga robotic equipment, no. Itong una nata sa agricultural land, so kinahanglan nato na sa agriculture, pwede po na siya sa medical, no, o sa lain pa nga kuan, no. So napod sila mga study nga ginakandak karon, no. Anyways, mga katambayan, no, di na nato dugayon, no, atong paminawon, no, una ang Dean sa School of Engineering and Architecture sa Ateneo de Davao University nga si Dr. Randel Espina, no, to talk about kini sa program, no, kay medyo mahal gini siya, no, mahal ni siya nga program and other programs sila, and ang experience, no, og ang vision, no, so sa graduating robotics engineering na estudyante nga si Nadine Obafial. Paminaw na to. Center of Technology na dito sa Davao region, it's because of your programs po na parang napaka-advanced, no, just like ano ba yung mga yung MIT and I think Princeton. May partners po ba kayo from other countries po to collaborate, no, for the advancement of your technology studies? Actually, we are working with the Huangon University in Korea for the robotics. For renewable energy, we also have the UTP, University Technology Petronas, and some universities in England. No? So we work with them in working on the tidal technologies. Actually, we have our research, at the summer in Davao State, in that we have the tidal technology developed and installed in that area. So, how big is this, sir, pag magkipag-partner kayo from the universities abroad? Example, no, for Huangon, we really talk about the development of not only for robots, but also for the microchips, no? We did sign MOA, no, with some of their partners, because it is high time for us to develop this, parang microchips, so that we can also run our own robots and we can optimize the use of energy, no, using this localized, developed na mga microchips. In UTP, we are actually working into the, parang ocean technology din siya, and we developed the hydro technology. So we innovated on that this technology can be used, by people in the remote communities. We call it actually as the backpack technology, meaning you can bring it from point A to point B, so wherever you want to bring the technology. And also we collaborate with them about biomass technology. So we are working into bioenergy, both in solid and liquid biofuels. So, muna, that's the latest po ninyo, sir, no? Parang collaboration with partners with universities abroad. How about sa number of enrollees, sir? Kumusta ang atong enrollees, especially on the robotics and yung bago lang aero engineering? So for aerospace, actually, we have a number of enrollees in aerospace. Many are really interested into that program because of space ideas, no? And we think about maybe drones, about space, maybe about mass. In robotics, it's not picking up. No? Kasi I think they don't know yet where to work, meaning the parents, because this is a new program, others do not know really what is this. Kailan ang po itong robotics, sir? Sorry? Kailan lang itong robotics na? Robotics in 2020, during the COVID time. So, first batch pa sila? Sila na batch. So, sila ang pioneering na batch. So, right now, sir, paano natin i-promote tong robotics, sir, doon sa gusto natin? And isa pa doon, sir, sa problema is the quality. Ano ba yung parang pangsala natin? Kasi parang sinasala yung mga students na nag-enroll dito. Actually, we have the chair of the robotics program.
Then, about the promotion, they really work hard to promote this program. Actually, the good thing with this program is we focus on agricultural robotics. That's why we are partnering with some local companies on the development of a robot for farmers, for farming. No? We are not replacing really farmers. We are helping farmers to increase their productivity. So, mechanization. Yeah, mechanization, but it is autonomous. It is automatic. You can program it maybe with the help of drones, with the help of the harvester. Basically, it's really about robotics. When actually we are working with BOSC, we are developing a technology. It's an electric vehicle, but it is a robotics vehicle. We integrated about autonomy, about how the robot will Self-drive na. yeah, self-drive robots, and actually we are designing for 6 robots, e-vehicle for 6 provinces. And hopefully we can develop this one starting by January, depending on actually the parang requirement of the OSP. But maybe in the future we can see a lot of these robots in the city. Okay, thank you po, Doc. Paano po kayo napunta yung hilig nyo sa robotics after yung discovery nyo last time? No? I think it's more on biology and this now is more on physics and engineering. Paano po napunta yung focus mo dito po sa robotics? Understanding the biology systems has given me a unique perspective on how I can improve it in a way that when I was introduced to robotics engineering, I can use the concepts in which I can integrate this natural systems to robotic systems. So upon knowing na the robotics engineering sa Ateneo, I grabbed the chance and I am very happy to be one of the robotics engineering students. So even gradually increase me, I am very happy to be part of this advanced course. And also hopefully young generation will be interested in enrolling in robotics engineering. In your 4 years pagtuon on robotics engineering, unsa imo mga natun-an na pwede nato magamit in the near future, maybe sa dili lang sa agriculture but on the other advancements sa isa kung sa industry? So robotics engineering enables the next generation to venture in the advancement good, no? So robotics is offering a lot of specialization. So right now we have the agricultural robotics. Another is biomedical technology. So right now I am having my OJT at BMSF. Yes, so in that school, we do 3D printing, wherein we make medical trainers for the students there na nasa a nursing department. And also we have this NC tools that we can provide the students, wherein we specialize in electrical installation and maintenance, electronics products, services, and welding, and many more. Speaking of medical robotics, tama ba ko? Biomedical robotics. It's because if you heard actually last time si Dr. Rick Aldan from STMC, nakasigingon na sila robotics, I think nurse na magamit sa hospital. Gikan to sa inyo ang idea. No po, yes, but however, our school is really encouraging students po, no, na mag-produce or even sa ilang mga thesis na more on related to robotics or even the biomedical robotics po. Okay. Nasa lang, kung saan mo ang research as a graduating student? 5 years ba? 4 years as a graduating student. Kung saan mo research mo on robotics na mga pwede magamit? Yes, so right now, my study will be focusing on making an autonomous window cleaning drone, wherein my focus problem is to give safety for those humans or laborers that are working in high-rise window buildings. Okay, 2 weeks yung... Growing up, my family is really into the technology-driven without a mindset.
So, when I was still in high school, nanajud robotics, pero among study is, we are more inspired to help the farmers and to have this sustainable environment na hopefully makakontribute me, mo to nag-focus ni sa acacia bark in terminating the rice black bug. However, when I was and right now na anak ko sa college is, na-realize na ako na it is very nice na mag-venture po ko more on technology na, and also I can integrate my learnings in the agricultural aspect. So right now, I am very happy that I am one of the students, and also I am one of the students na nag-grant ng scholarship, which is the President's Scholar. And yeah, I am very happy po to pursue this course. And hopefully, a lot of students will also be interested in studying robotics engineering. So mga katambayan, no, nindot po ni siya nga eskwelahan, no, pero unta na po magkuan, no, sana naman DOST basig pagbeke naman DOST na scholarship para ani, no, and I think, no, basig mo kuan po, no, pwede po si SM Foundation, no, padungdungog ta si SM Foundation, no. Basig mo hatag po sila og scholarship po ani mga bata ani, or sa dili pa sa SM Foundation, basig napailaing foundation, no, nga muhatag og scholarship, no, para mas ma-advance, no. Biki naman din DA, no, na scholarship para ani for the robotics agriculture, no. Tako kayo og pulos gini, and makatabang gini siya, no, sa atong production po sa agriculture din, and to all, no, basig pwede po ni sa step pod sa city government, no, beke naman mabigyan niyo to, no, or even si Davao Light, ato na banggiton tanan, pwede ba mo maghatag scholarship for robotics engineering, no, para sa inyong kuan, para sa inyong paghatag og kaning kuryente, no, pag-distribute, basin pwede. Aboitiz Power, pwede ba? Nanawagan ako din. Kung sa ito yung mga interesado na mo enter into robotics engineering, no, dako kayo gamit sa inyong company, kinsa pa ba? Oy, Globe, bakan beke namin. Globe Telecom, beke namin. May mabigyan kinang scholarship, no, para gusto sa mga batang gusto musulod sa robotics engineering, no. Ako na John Chuari kay salaon mo gini sa Ateneo gyud, no. Kaning mga mahimong estudyante, although gamay ra ni sila karon, pero beke namin, bigyan niyo na ng scholarship yan. No? Anyways, naghanan na panawagan. Anyways, mga katambayan, mga taigong oras na hantod sunod pohon. Sunod na ito panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Daghang salamat ug mayong adlaw, mabuhay ang bagong Pilipinas.